Hello guys! Andito kami ngayon. Pupunta kami ng laundry shop para maglaba dahil nasira ang aming washing. At ito nga, meron ako mga barya ngayon dito at pupunta kami ng Wendy's para ipapalit ito. Ito nga ay mga tig to $2. At yan, nakikita nyo nga, ganito ang $2 dito guys. Ipapapalit ko to ng mga tig $1 at mga tig to 25 cents. Kasi yun lang ang available na pwedeng ilagay doon sa ating Vendo washing machine. At ito nga, dito na kami sa Wendy's kung saan nagtatrabaho ang aking asawa. At dito rin namin ipapapalit itong mga bariyang dala-dala ko. Hi, good afternoon. Welcome to Wendy's. Can I help you? Coins. Can I have coins? Sige, halika. Hawak-hawak ko na nga ang tig $1 at mga tig to 25 cents. At pupunta na kami ng laundry shop. Ayan guys, ganito ang laundry shop dito. Kung tawagin, drop your drawers, laundromat. At bababa na nga kami, kukunin namin ang aming sandamakmak na labahin nasa likod ng truck. At binukod-bukod ko na nga ng lagay sa plastic. Binukod ko yung mga damit namin mag-asawa, mga bedsheet, beddings, at mga damit ni Dylan. Kapag kasi ako naglalaba, hindi halo-halo, talagang bukod-bukod kasi syempre, sensitive pa ang skin ng bata kaya dapat hiwalay pa ang kanyang mga labahin. Bukod din ang paglalaba ng mga beddings, bedsheet, pillowcase, mga kumot kasi nga mga bulky siya. So, yan, bukod ko rin yung nilalaban. At ito nga guys, ganito ang itsura ng laundry shop dito. Ito ay mga dryers. At dito naman sa side na to, may 4 na washing dito. So, ganyan guys, inuumpisa na ni Daddy maglaba. Inuuna niya ng mga damit ni Dylan. Kung si Daddy ay tagalagay ng mga damit sa washing, ako naman ang tagalagay ng mga detergent, mga fabric softener sa washing machine. So, ayan guys. Ito lang yung ambag. At first time nga pala namin maglaba dito sa laundry shop kasi nga talagang nasira ang aming washing. At almost 2 weeks na nga, kaya talagang tambak na ang aming labahin. May hinahantay pa kasing piyasa ang aming landlord, kaya hindi pa magawa-gawa. Nakakatuwa rin yung ganitong experience kasi hindi naman kami usually naglalaba dito sa laundry shop. So, good experience na rin to. At ayan guys, kung mapapansin nyo nga, meron kami daladalang mga detergent, bleach, tsaka fabric softener, no? So, kasi dito hindi free ang mga ganon. Kailangan mo mag-provide. Ito nga pala ang itsura ng Vendo washing machine dito. I-shoot na ni Daddy yung mga barya. Ang isang load nga pala ay nagkakahalaga ng $4. O, di ba ang mahal? Kung sa Pilipinas ay may higit 160 plus ang isang laba. O, di ba? At sigurado makaka-4 na laba nga kami kasi marami kaming dalang mga labahin. Syempre, i-dryer mo pa dito para pagdating sa bahay, konting dry na lang ang gagawin namin. Kung gusto mo namang i-dryer mga damit mo, $1 ay katumbas ng 12 minutes. So, kung maghuhulog ka ng $2, ang equivalent nun ay 24 minutes. Balak nga namin ay pagkatapos i-washing dito, i-dryer namin ng konti at sa bahay na itutuloy kung basa pa siya. Ayan nga guys, isasalang mo lang yung mga labahan mo dyan at yung sabon, bleach ay may sariling lagayan. Madali nga lang maglaba sa ganitong mga washing kasi nga automatic na siya. Tuyo na siya at pwede mo na siyang i-dryer ng konti or pwede mo naman din siyang isampay. Sabay-sabay na nga rin namin sinalang ang mga labahin namin para sabay-sabay na rin silang matapos. At dito nga sa laundry shop na to, pwede kang mag-drop ng mga labahin mo at sila na rin ang maglalaba para sa'yo. At titiklopin na rin nila. Giiwan ka lang ng notes ng pangalan mo at ng contact number mo. At pagka nalabahan nga nila ang mga labahin mo, kukontakin ka nila para pick upin mo na. Ito nga yung mga bit-bit namin mga sabon bleach. At yung pink na yan ay sabon niya ng pambata. Yes, bukod din ng sabon ng pambata sa sabon namin. Mild lang siya at hindi sobrang strong. At kagandahan nga rin dito sa loob ng laundry shop, mayroong pagkain. Kapag nagugutom ka, pwede kang bumili ng mga pagkain at inumin dito. Katulad nito ni Dylan, napakalikot. Gusto namin umupo lang siya. So, binila ng daddy niya ng chocolate para manahimik. At itong laundry shop nga na to ay open 8 AM to 8 PM ng gabi. Kapag marami kang labahin dito, pwede kang tumambay kasi meron namang mabibilang pagkain katulad namin. Tumambay na lang kami dito at inaantay namin ang mga labahin namin na matapos para pag natapos ng isang load ng washing, i-dryer na namin agad para hindi na magtagal pa. Pwede ka rin namang umuwi kung gusto mo, balikan mo na lang. Pero sa case kasi namin, marami kaming bit-bit na labahin kaya gusto na naming bantayan. May free time naman din kami at wala naman din kaming gagawin. Pero usually yung ibang mga tao dito, usually yung mga puti, isasalang lang nila yung mga labahin nila, tapos aalis na sila, and then babalikan na lang nila. Mga busy din kasi yung mga tao dito. Puro trabaho. At ang kagandahan nga din dito sa laundry shop na to, bukod-bukod yung mga section na mga madudumi sa mga malilinis. Bukod yung labahan ng mga basahan, ng mga marurumi, sa mga malilinis na mga damit.
Katulad ng mga gamit ng aso, mga pang-oilers, ng mga damit, ng mga marurumi, at kung ano pang mga marurumi, bukod-bukod siya. At ang kagandahan nga rin dito ay napakalaki ng dryer. Pwede namin gawing isang salangan lang lahat ng mga damit namin. Mura na din mag-dryer dito kasi 25 cents mo ay katumbas ng 12 minutes. At kaya nga dapat pag pupunta ka dito sa laundry shop ay marami kang dalang barya. At itong ang unang sinalang ni Daddy ay tapos na. Ito ay mga damit ni Dylan. Ida-dryer din namin to ng konti para pagdating sa bahay, konting dry na lang siya. Mabilis lang naman ito matatapos dahil sabay-sabay namin silang sinalang. Nakakatawa nga ito mga damit ni Dylan dahil medyo tuyo na siya. Dala-dala nga rin pala namin yung mga damit ni Dominic pero napagpasyahan kong wag na lang, isa lang dito. Kasi nga sobrang sensitive pa ng skin niya. Hindi katulad ni Dylan, hindi naman maselan si Dylan kaya talagang dito na rin namin nilaban yung mga damit niya. Dito sa laundry shop na to, pwede kang tumambay kasi meron namang waiting area tapos maluwag naman, malinis din. Ngayon nga ay kami lang ang tao dito. Kaya kung ano-anong ginagawa ni Dylan. Dito ay walang nagbabantay pero may CCTV naman. At ito dadalhin na ni Daddy yung mga gamit namin sa truck. Kasama na rin yung damit ni Dylan na mga tapos na dryer na ilalagay na rin sa truck. Nakahinga-hinga na nga ako ng maluwag-luwag kasi nga wala na namang labahan. Ang problema ko naman ito ay ang pagtiklop. Pero mas mainam na yon kaysa naman tambak yung labahan. Sa buhay natin mga mommies, talagang masakit sa ulo kapag nakikita mong tambak na ang labahan, di ba? Para sa akin, ang happiness ko ay empty basket at malinis na bedsheet. Ewan ko lang kung ganun din kayo. At sa wakas mukhang malapit na rin kaming matapos dahil ito yung last salang namin, yung mga beddings. Ida-dryer din namin ng konti ito para sa bahay na namin ipagpapatuloy para matuyo. At ayan na nga, nag-aantay na lang talaga kaming matapos yung mga nilabahan namin at uuwi na rin talaga kami. At sa mga oras nga na to, kami pa rin ang tao dito. May mga dumadating pero nagpipick up lang sila ng kanilang mga labahin. At may isa naman nagsalang ng labahin niya at umalis na rin. At sa punto nga na to, kami lang talaga ang matyagang nag-antay ng aming mga labahin. At sa wakas nga, ito na yung last salang namin ng mga beddings at pauwi na rin talaga kami. Binitbit ko na nga rin itong isang supot na to. Yung ibang mga nilaban namin ay basa-basa pa pero sa bahay na namin ipagpapatuloy. At yung damit nga ng baby kong isa ay hindi ko na muna dito lalaban. Hintayin ko na lang sigurong matapos yung washing namin. Hindi naman sa pagmamasilan pero syempre kung sino-sino na dito yung naglaba. At sa paglalabang nga namin na to, parang naka $35 kami lahat-lahat. Pero sulit naman dahil napakarami naming labahan. Nakakatuwa rin tong experience na to kasi ngayon lang kami naglaba sa labas. At ayun nga guys, hanggang dito na lang ang aming vlog. Bye for now!